is maneuvering on curves and ramps. Kasi mahirap, alam niyo yung curve? Sa bangketa. Ganon. Okay? Mahirap kasi, di ba, na makit ka doon ng diretso lang na ganyan. So, kailangan mo paangatin yung gulong sa harapan. Okay? So, para magawa mo yun, again, a skill na kailangan mo ding matutunan, at ang tanong, tinuturo ba sa pasyente? Yes. Okay? So, it will assist them in maneuvering on curves and ramps. Okay? On ascending and descending on curves and ramps. So, kailangan kasi aangat muna yung harapan ng gulong para magkaroon ng clearance, di ba? May angat mo yung gulong doon sa curve para makapag-propel ka punta doon sa curve. Ganon din sa mga ramp. Okay? Mahirap naman na akit ka sa ramp tapos hindi mo iangat yung gulong. So, hindi ka makakaakyat. It's either mauna kang gulong technique. Okay? Ganon din, in descending ramp, hindi naman pwedeng nakaganon yung wheelchair. Right? Kasi mangyayari, gulong technique ang mangyayari sa'yo doon. So, kailangan nakaangat. So, paano yun? May kailangan matutunan ang isang gagawa ng wheelie. Okay? Matuto siya mag-balance with the casters. Okay? With the casters in elevated position, ibig sabihin nakaangat siya. Kailangan matuto siya mag-prop. Ibig sabihin ng mag-prop, kaya niyang paangatin yung casters. Okay? This one is called caster. Okay? Mga maliit na wheelie sa caster. Pag dalawa, casters. Pag tatlo, casters pa din. So, at the same time, yung pangatlo, kailangan matutunan niya mag-propel, okay? Mag-maneuver with the wheelie technique. Okay, so paano yun? So, para mapaangat daw yung casters, so gagawin mo na lang patient is, okay, move backward, then forward. Okay? Tapos, kailangan kaya kung paano mag-balance. Okay? Kaya niya na mag-balance, tapos siya mag-propel. Yun. Professor. Tanong, tinuturo ba natin? Yes. Para, for example, may curve no, or may ramp. Ano siya na yan? Okay? Tapos, pag na-clear Pagpapasok ko ngayon wheelchair ni Lola. Sa ramp or sa curve, edge ng ramp o kaya sa edge ng curve, tsaka niya ibababa. Tapos, using the trunk, yung trunk and head position or neck position, the head and neck relationship and the trunk, magbe-bend siya forward, super bend, tapos saka ipupwersa niya na iangat yung chair, yung malaking wheel. Ang tanong, mas madali na yun kasi it will be gravity assisted na eh. Gravity assisted na siya. So pagpababa, ganun din. Pagpababa ng ramps, ang gagawin niya, magbe-bend lang, pagpatalikod yung approach, nakaganon lang siya, tapos unti-unti niyang ibababa. Tapos pag, eto na yung time na ibababa niya, tsaka siya magwiwili para hindi babagsak na ganun yung bagsak. Okay? Or pwede rin na mag-descend siya sa curve o sa ramp na nakakwili. Okay? Sir, patry! Okay? Sir, patry kami nung ano. Alin? So, Yung... okay? So, atras, then forward. Okay? So, for example, na-out of balance siya. Okay, dalawa yung pwede niya gawin. It's either the patient will break the fall, ibig sabihin pipigilan niya na huwag siyang bumagsak, o kaya magpo-falling technique siya. Okay, yung falling technique, ganito po yun. Okay? Ibibend niya, pag babagsak na siya, ipiflex niya yung kanyang head, the trunk, tapos para hindi bumagsak yung paa niya sa mukha niya, ilalak niya ngayon. Nakapit siya doon sa seat. Kasi ito, once na pagbagsak niya, automatic mag-reflect ito, nakalak na yung paa niya, so hindi na babagsak sa mukha. Okay? Yung breaking the fall, pipigilan niya. Okay? So, paano yun? Patabi lahat ng mga... Grabe, sir! Magsilikan! Okay? Grabe. Dahil na natin yung falling technique, hindi ko alam kung madedento yung breaking the fall.
Okay? So, falling technique. Sandali, dasal muna tayo. Okay, ready? Okay. Left. Falling technique tayo. Grabe, sir.